على سيد المرسلين وعلى آله الطاهرين وصحابته أجمعين. قال المصنف رحمه الله ونفعنا بعلومه وعمله في الدارين. فصل. فأما إذا تكرر الأمر, napatungkol kapag naulit-ulit yung apat. Itong tinatalakay niya ay ilang beses binigkas, itima na niya na itong tatakararan. Pagana, paano sabi niya kapag inulit-ulit bigkasin yung PL apat o kaya yung pautos, yung utos na inulit bigkasin. Magsambayan ka! Magsambayan ka! Ariyo. Ibarat mo ito. Halimbawa sabi mo, magsambayan ka ng 2 rakaat. Tapos, maya-maya ng konti. Magsambayan ka ng 2 rakaat. So, ilan yun? 2, tapos 2, bali 4 na rakaat. Ayun ang gusto niyang sabihin. Paano pag gano'n? Ano ang kahulugan ng salita na gano'n? Agitipugmin yan. Ano ang kahulugan ng ganong utos? Ilan ang sasambayangan mo? 4 pa o 2? Kasi 2 beses na banggit. Nyawa nito. Idha takarrar al-amru, kapag naulit-ulit ang utos bil fi'lil wahidi sa isang gawain. Isang gawain sa gawain isa. Ano yung gawain isa? Magsambayan. Ariyo, namiyakan mo niyan malo o kaya ilang beses. Paano? Di an-ola, halimbawa sabihin niya. Taswiran, sa paraan o kaya sa larawan, na sabihin niya na al-amir. Al-amir, dito rin nagay niya asyari. Sa atin, al-amir. Sasabihin nung nag-utos, salli, magsampayan. Thumma, tapos, pagkatapos, yan ba'dal qawlil awal, doon sa unang salita, nakatakdiran, thumma ay ba'dal qawlil awal, pagkatapos ng unang salita, wala, sinabi na naman niya, salli, magsambayan ka. Parang sinabi niya na magsambayan ka ng 2 rakaat, magsambayan ka ng 2 rakaat. Ano ang magiging kahulugan ng gano'n? Pero ang ipapagawa sa iyo ay isa na. Kapag naman tawag dito, 2 gawain ang sasabihin sa iyo, magsambayan ka, magpuwasa ka, automatic nito, magkaibang utos yun. Ariyo, ang masala natin ngayon na iisa yung inuutos pero inulit yung salita. Noong una, yung isang bigkas na utos, binangadian natin yung isang bigkas na utos, nayamanan yan na 2 ang salita dyan ng mga ulama. Una, nagsasaad ng paulit-ulit. Pangalawa, nagsasaad ng isang beses na. Ariyo, yun yung khilaf doon ng ulama. Yung lumipas sa atin. Ngayon, hindi isang salita. 2 o kaya maraming salita. Pero ang sinabi, isang trabaho. Sumbayang kaki, sumbayang kaki, sumbayang kaki. Alay dito. So, ilang beses inulit yung utos? 2 o 3 beses inulit yung utos. Ano kaya ang magiging kahulugan ng utos niya? Halimbawa, sabihin ko sa iyo, magsambayan ka ng 2 rakaat. Tapos sabihin ko na naman, magsambayan ka ng 2 rakaat. Ariyo. So, yung isang bigkas lang na yun, ang tunay manaw to. Ano ang kahulugan? Baka na yung isang bigkas na yun, ano yun? Ariyo. Fa'in kulna na kung sabihin natin, yani kung dito tayo manindigan sa nagsasabi na, ay paninjaray na alal qawli. Inna mutlaqal amri yaqtadit takrar. Yung basta lang utos, kahit anong utos, basta salitang utos, salitang pautos sa tingnan. Yung basta lang pautos, salitang pautos, na yaqtadi at takrar, ay nangangahulugan ng paulit-ulit. Kung doon tayo manindigan, di ba, 2 yung call down, yung isang bigkas na utos, kumain ka. Ano yun? Ulit-ulitin yung pagkain, sapat na yung isang utos. Para hindi ka nauutusan muli, o di kaya kailangan utusan ka pa ulit. Pero nakakaiman ka, kumain ka, nakakain ka. Kapag nakakain ka, ano yun, ulitin mo pa yung pagkain, hindi na.
Ariyo. Matulog ka. Ano yun? Isang utos lang. Pero uulitin mo pa yung pagtulog o hindi na? Nakatulog ka na. Matutulog ka pa ulit. Kung maghihintay ka na naman ng ibang utos naman. Giti mas alam. Ayun yung tinatawag na al-amro, yaktadin takrar, aw la yaktadin takrar. Yung utos, nangangahulugan pa ng paulit-ulit, isang utusan, pero ilang beses mo na yun gagawin. Hanggang kamatayan. O di kaya, ang kahulugan, bawat utos na isa. Ibarat ko pa. Inutusan kita ngayon kumain, tapos bukas na naman, panibagong utos na naman. Gito, no? Hanggang sa yung tinasihin mo sa atin, kapag dumating yung ganoong utos, ay kakarga natin sa isang utos na. Kakarga natin sa isang utos. Isang utos. So, doon sa kaul ng mukabil ng asa, na kung mga kahulugan na paulit-ulit, isang utos pero sapat na yung panghabang buhay na yun na utos. Giti manayak na din takna. Kaya nga sabi niya dito, fa-in kulna inna mutlaqal amri yaktadiyak na din takra. Kung doon tayo manindigan sa mga taong nagsasabi na ang basta utos lang o pamana mutlaqul amr, inubitun sa mutlaqul amr kasi bituni al-qarina, walang qarina, walang qarina. No? Walang qarina ba? Nanima na mutlaq, yani mujarradun anil qarina. Mujarrad, kumbaga napakante siya, wala siyang palatandaan na nagsasaad na yung gawain, isang beses lang yung inutos at hindi rin nagsasaad na yung gawain ay paulit-ulit mong gagawin. Katulad ng sambayang upang. Yung doon mismo sa salitang akimus salam, itayong ninyo ang sambayang. Yung ito ayat, huwag ka nang tumingin sa iba. Ilan ang kahulugan mo? Ngadiw. Ilan ang kahulugan niya? Ay Madadisete ang pinag-uusapan ngayon dito na yung mismong utos. Matulog ka. Matulog ka. Anong kahulugan? Kung matulog ka na yan, hindi man ang muktata. Yung salita na gano'n, yung sinabi ko ngayon na matulog ka, ano ang kahulugan mo? Maulit-ulit ba? Sapat na ba yun? Hindi na ba kita utusan ulit para matulog? Ariw. Agiti khilaf sa. Yun naman yung may mga palatandaan, katulad ng akimus salam, sa mga hadis, sa iba pang mga ayat na nagsasaad na paulit-ulit mo yun gagawin, na sapat na yung isang salita kasi mayroong palatandaan na iba. O gito man na palatandaan. Di siya rin bibitirahin na yung isang pinigkas ko ngayon na utos, matulog ka. Yung ngayon man ka matulog ka, bitiruang, huwag ko nang tingnan yung ibang pautos. Ano kaya ang muktadwa niya? Ano kaya ang kahulugan niya? So kung doon tayo maninindigan sa sinasabi niya na basta bigkasin ko yung salitang utos na nangangahulugan ng paulit-ulit, kung ganun, pag inulit-ulit, sabi niya, patakrarul amri, na pag naulit-ulit yung al-amri, yung utos na yaktadin natin, nagsasaad na natin. Katulad ng halimbawa niya sa taas, salli, sambayang ka, magsambayang ka. Ibig sabihin, yung unang sambayang, yun lang yung utos. Tapos yung pangalawang salita, yun ay takid lang, kumbaga na maniniguro lang o titiyakin ko lang na narinig niya yung salita. Kumbaga hindi man ang takid. Ano yun? Kasi siyempre, okay na sa kanila eh. Yung madhab na nagsasabi na yung salita ko na matulog ka, na sapat na yun para utusan ka habang buhay ka ng matutulog. Paulit-ulit. Hindi to kailangan ng baka prepita. Hindi na kailangan pang ulitin. Katulad nung sa ayatan, Inna Allah wa malaikatahu yusalluna ala nabi. Ang Allah at ang mga malaikat nagsasalawat sila sa nabi. Ya ayyuhalladhina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Mga Muslim, mga mu'min, magsalawat din kayo sa nabi. Inutusan tayo ng Allah magsalawat. So ngayon, paano natin iintindihin yung salita na? Yun lang huwag ka nang tumingin sa iba. Huwag mo nang titingnan na araw-araw may nagsasalawat. Dito to, mo pagilihan ka mo utos. Ang titingnan mo lang doon yung utos. Ilang beses mo gagawin? Doon sila nakilap. Ilang beses gagawin? Yan nito. Ilang beses gagawin yun? O ba man nasapat na yung isang utos para magsalawat ka ng panghabang buhay? Doon lang sa salita na yun, huwag kayong tumingin sa iba. Ngariyo. Yun na ba lahat na yun? Sapat na yun o hindi yun sapat? Ngariyo. Na kung ikaw ay doon sa madhab na sabi niya na nautos yun na paulit-ulit na yun. Paulit-ulit na yun. Yung salita na yun na magsalawat ka sa nabi. So ibig sabihin, pag may time ka na magsalawat ka sa nabi.
Dapat manayapod pinapaulit-ulit na habang buhay. Kung inutusan ka matulog na, kung ang madhab mo na yung isang utos ay nangangahulugan ng paulit-ulit, hindi ibig sabihin na makano ka na pakatulog at magdugan. Nabagitipod mo yan. Ay alahas pilit. Istita'a. No, kasi dapat yung kakayanin mo. Hindi nga tulog na pipilitin mo matulog. Ariyo, ibig sabihin, pag okay ka na, makakatulog ka na ulit, makatulog ka na naman, hindi mo kailangan ng panibagong utos na naman. Beautiful queen yan. Tulad nun sa salawat ng Nabi. No, ya ayyuhalladhina amanu sallu. Oy, mga mu'min, magsalawat kayo sa Nabi. No. So yun, kung ang madhab mo ay yung isang utos na nangangahulugan ng paulit-ulit, ibig sabihin, hindi ka nautusan paulit. No, ibig sabihin na isang bigkas lang yun, naulit-ulitin mo na yung pagsasalawat. Kasi yun ang madhab mo. Pero kung ang madhab mo ay doon ka naninindigan, ayun ang paninindigan ni Musannif rahmatullah alayh, yung isang bigkas na utos na isang gawa. Tapos uutusan ka na naman ulit. Ito, utusan ka na naman ulit. Sabi ko siya, paad maglaba ka. Maglaba ka! Oh, ano yun? Ilang beses ka maglalaba? Isa lang. Isa lang o paulit-ulit. Ha? So, ibig sabihin, kung maglalaba ka ulit, utusan na naman kita. Ganon. Ha? Ano yun ang madhab niya Musannif rahmatullah. Ano yun? Kasi nga, walang palatandaan. Walang, kumbaga na, walang tawag dito, walang signal, walang palatandaan na nagsasaad na yung utos ay paulit-ulit pa, oh. Nariyo, katulad ngayon, murid din. Hey, pamadi ka! Ilan ang kahulugan. Yun lang sa oras na yung mga ngadi, no? Tapos, maghihintay na naman ulit ng utos. Gitip betul sa mutlak na amar. Ibig sabihin, inutos lang, walang parina, walang palatandaan. Tulad nung salawat na yun, laban yan palatandaan. No, intindihin ninyo dito, ang tinutukoy niya dito na yung salita mismo, yung binigkas mo na utusan. So, miyabalas ka utusan, ilan ang kahulugan mo? So ngayon, ang masala natin, 2-3 beses binigkas yung utos. No, ano ang kahulugan mo? Halimbawa, katulad nun, magsambayan ka, yung kadua ka mabalas, so magsambayan ka. No, magsambayan ka. Nabanggit ko yun ng 2 beses. So, anong kahulugan? Sabi ni Musannif, kung doon ka sa madhab na sinasabi niya, sapat na yung isang utos, no, pero gagawin mo yun paulit-ulit. Hindi ka nautusan ulit. Na kung ganon, na kapag magsalita ka ng utos, no, na inulit mo hanggang 2 beses o ilang beses, na yung pangalawang pagbigkas mo ay ang kahulugan niya, takit. Iti man na patakrarun, amri, yak tadit takit. Wa ikul na innahu yak tadil fila. Na kung doon tayo, yan, wa injarayna alal qawli bi annahu yak tadil fila parrah wahida. No, kung doon tayo manindigan, doon sa nagsasabi na yung utos annahu annal amra, o kaya na innahu inna mutlaqal amr, na yaktadi, nagsasaad siya ng mutlaqal amr, al-fi'la ng paggawa, marratan wahida, ng isang beses, katulad yung sabi kong mga diga. Ariho, at nakarinan niya nung mga diga, wala. Walang palatandaan. Kasi kung may palatandaan naman, walang issue. Ariyo, katulad ng sinabi ng Allah, aqimus salat. Na paano mo naintindihan na magsambayang ka, itayo mo yung sambayang paulit-ulit, hindi mo na kailangan ng panibagong utos. Kahit na mga karina. Ay, pag minsan yan, ngayon, na yung isang utos na walang karina, lumaan ako dyan na, pangadigan! Ariyo, pangadigan. Ilang beses yun, ano yun, ulit-ulitin, ano, hindi. Ariyo. No. Pero pag inutusan kita yasin na magpakabait ka. Magpakabait ka! Anong kahulugan mo? Sapat na doon yung ano. Sapat na yung isang utos, pero patuloy na yun na gagawin. Ito na ibarat yan sa Quran. Sabi ng Allah, fastabiqul khairat. Pamaguran-duran ka, no? Magkarirahan kayo sa paggawa ng kabutihan. Fastabiqul khairat, magkarirahan kayo sa paggawa ng
kabutihan. Ano yun? Sapat na yung isang utos doon na paulit-ulit mong gagawin o kailangan utusan ka na naman ulit? Ha? Sapat na yung isang utos pero ulit-ulit din. Bakit? Kasi nandun sa mana. Giti, mana karina. Yun ang tinatawag ng karina. Nandun na sa salita eh. Nandun sa kuta salita. Pag sinabi ko naman sa'yo, mga diga, ariyo. Kailangan mong ulitin ko. Bago mga din naman yung bata. Kaya maglaba ka, kailangan mong ulitin. Matulog ka, kailangan mong ulitin. Kasi yung mga salita na yun, na walang pagsasaan. Yun ang madhab ng Musannif rahmatullah. Kaya nga sabi niya, kung yung isang utos na yun ay paninindigan mo na para lang sa isang gawa, no, tapos inulit ko yung salitang utos ko na yun, nakapit takrar sabi niya, na doon sa pag-ulit-ulit, yan yung takraril, takrar, papit takrar, yan yung takraril amri, o kaya putlakil amar, no, nawajhan. Yung pagkaulit-ulit, no, PL pala ito, PL, yung paggawa, no, patakrarul fi'li, no, na wajhan, mayroong dalawang kaul, nadbuti man ang kaul. Mayroong dalawang kaul. Yan, ifafit takrar, yan, takraril fi'li, o kaya, no, takraril amri ito, fafit takrar, no, doon sa pag-ulit-ulit ng utos, na wajhan, no, yan yung kaulan min ashabi Syafi'i. Dalawang kaul mula sa ashab ni Imam Syafi'i. Ibig sabihin, magsampayan ka, ariyo. Kasi kung doon tayo manindigan doon sa tawag dito doon sa unang kaul, kapag ang isang utos ay sapat na yun para gawin yung gawain ng paulit-ulit, ibig sabihin hindi ka na mag-utos, din na masala ro. Ano yun? Kasi pag inulit ko yung utos ko, ang kahulugan ng takid. Kaya pag kahit hindi ko na doblein yung salita ko, sapat na yun yung isang salita ko na gagawin ko paulit, ulit. Nakagigil na masala, no, ito kasi na doon ka sa madhab na nagsasabi na bawat isang utos, isang gawa. Bawat isang utos, isang gawa. Na kung ulitin ko yung salita, ano ang kahulugan niya? Magsambayan ka pag narinig. Doon sabi niya mayroong dalawang wajah o kaya kaulan, dalawang kaul min ashabi Syafi'i. Nasabi ko na noon, basta wajhanin na dalawang kaul mula sa mga ashab ni Imam Syafi'i. Ay doon sa ashab na yung mga ulamang Khurasaniyin at yung mga ulamang Iraqiyin. Ahaduhuma, isa doon sa dalawang iyon, annahu ta'kidun, katotohanan siya na at takrar na ta'kid, parang kaul doon sa una. Ugit na sirkan yan, na kung utos lang, ariyo, hindi inulit yung utos, na dito sa kaul na muna, nasabi niya na nagsasaad ito ng isang utos lang, isang gawa lang. Pero pag inulit-ulit yung utos na yun, ano ang kahulugan niya? Sambayan ka, sikat. Diyan na magsambayan ka ng dalawang rakat. Magsambayan ka ng dalawang rakat, ilang utos yun? Ilang rakat ang sasambayan ka? Dalawa o apat? Ha? Dalawa. Doon na nakhilap doon sa ganyang mga madam. No, may khilap sa ashab. Itong si Imam Abu Bakar As-Sayrafi rahmatullah alayh, no, sabi niya na dalawang rakat ang sasambayan. Bakit? Kasi yung pangalawang ulit ng pagkakabigkas ng utos na ta'kid, aduma annahu, yani anna takraril amri bil fi'lil wahid na ta'kidun ta'kid iyon. Ariyo, o manasisampasan ano na parang dito rin tayo sa sang-ayon, ariyo, kasi doon na salita natin. No, wa huwa qawlu as-Sayrafi ni Abu Bakr as-Sayrafi rahmatullah alayh, isa sa mga ashab ng Syafi'i. Wasani, at ikalawa, annahu, katotohanan siya na takrarul amri bil fi'lil wahid na istinafun, panibago. Panibago pa. Panibago. Inutos ulit. Na wahuwa ay al-qawlus sani na as-sahih. Yun ang sahih. Wahuwa ay al-wajhus sani. Al-wajhus sani. Kasi babalik doon sa wajah.
No. Yung ahaduhuma, ahadul wajhain. Tapos dito, wasani ay al-wajhu sani. Annahu anna takrarul amri bil fi'lil wahid. No. Istinaf. Istinaf. Panibago. Wa huwa at siya na al-qawlu sani o kaya al-wajhu sani na as-sahihu ay hindi sahih. Ito yung tinasih ni Musannif rahmatullah alayhi. No. Ano ang paninindigan ni Musannif? Wad dalil alayhi. At ang dalil sa alayhi ala annahu istinaf. Wad dalilu alayhi ay ala annahu istinaf. Ang dalil palatandaan ariyo alayhi ala annahu istinaf na katotohanan siya ay istinaf panibago. Sir kanya nanti panibago. Ibig sabihin yung sinabihan kita magsambayan ka ng 2 rakaat, magsambayan ka ng 2 rakaat dahil 2 beses ko binigkas, ibig sabihin sa pananaw ni Musannif rahmatullah alayhi ay absimbayan ka 4. Absimbayan ka 4. Bakit? Kasi yung pangalawang binigkas ko na panibagong putos yun. Yung panibagong putos. Ito tatandaan natin na masala kung walang marina, walang palatandaan. Nakisirang kami na pag tinoble ko yung salita na nangangahulugan 1 beses na. Ha? Magsambayan ka, magsambayan ka. Sa salita natin, pero kayo mo sanip natin. Matulog ka, matulog ka. Ilang beses yun matutulog? Ha? Ha? 1 beses sa salita natin. Pero kayo mo sanip, hindi makaluto. Ha? Yan na. Kasi sa kanya na istinaf. No, kasi at na meron silang kumbaga na walang meron silang kumbaga na salita na taksis. No, at saka takkit. Iyan man ang istinaf na geso taksis. Ang tinataas sa yung asiso. Ang tasis na pundasyon ng mga asal, original. No, na kapag magtaaron yung original at saka yung farm, naunahin yung farm, ay yung original, yung asal. No, sa mas alakiyas, no, halimbawa, mas alakiyas, no, yung mas alakiyas, na kapag nawala yung, kumbaga na nawala yung asal, halimbawa yung ay bantad, yung bantad, okay, palit na ng baka, yung kalabaw, ikiniyas ng mga ulama dito sa baka. So kapag inalis ng Allah yung utos doon sa baka, automatic mawawala yung utos sa kalabaw. Kasi ganun yun, no? Kasi ang original, yung baka. Ariyo. Yung ibig sabihin, yung sampit lang, ariyo. Sampit lang. Panibago lang. No. So, pero hindi ibig sabihin, kapag tinanggal yung kalabaw, wala ng hukom yung baka. Hindi yung baka na istidin. Istidin na uta baka. Kaya nga ngayon, pati sa pera, nagyatagon sila sa ikhtilaf. Yung gold at saka silver, no, doon sa kanyang pagiging nakad at yung pera natin ngayon yung pulos. Pamanayang ganyan na pamanayang. Yan yung tinatawag na masalat taksis at takin. No, halimbawa ng taksis at saka takin. Yung taksis na yun, yung stay na po, ulitin. Bakit? No, kasi yung asal sa kalam, sa mga salita na al-aslu fil kalam na al-i'mal. Ang asal sa mga salita na gawin, kaya nga sinabi. Kaya ka nga inutusan para gawin mo. Di ba, no? Kaya ka inutusan para gawin. No. So once na yung salita na walang karina, walang palatandaan, na si Musannif na dito ako sabi na sa panibago. Naisirap tanong na sa uruf natin, sa mga salita natin, matulog ka. Ilang beses ka matutulog? 1 beses, 2. Sa salita natin, 1 beses lang, di ba, no? Kasi yun ang pagkakaintindi natin. Pero, si Musannif rahmatullah alayh, na hindi niya tinignan dun sa pag-intindi natin ng salita. Kapag kasi kung mga Arab na lagi dito, ganun din nila naiintindihan katulad natin. Hindi doon ang tinignan. Ang tinignan ni Musannif rahmatullah alayh ay yung pakinabang ng salita. Yung
pakinabang yung salita. Siya lang ano pa mauulitin niya yung salita. Na aya asal. Al-aslu fil kalam na al-i'mal. Ang asal sa mga salita, no, i'mal. Ipaparay trabaho. Para ipatrabaho yung i'mal. No. Meron pang kaida sa kawaid fikhiya na i'malul kalam aula min ihmalihi. Yung pagtrabahuin mo yung kalam, ibig sabihin bigyan mo ng pakinabang yung salita ay mas mainam kaysa sa ihmal, kaysa sa itakwil mo lang. I'malul kalam aula min ihmalihi. Ano lagi doon? So dahil doon, pananaw ni Musannif, kapag ganyan na sitwasyon, inulit yung utos doon sa isang utos. Inulit lang yung pagbigkas. Kay Musannif rahmatullah alay, na state na, no, yun yung tinasihin niya. What dalilu alay, sabi niya, ang dalil kati. Ay, sasabihin din niya yung paninindigan niya. Lagi isang tanong na bawat isa na may paninindigan. No, ang paninindigan niya ganito. No, anna kulla wahidin minal amrayn. No, ang dalil mubtada, anna na khabar. Anna kulla wahidin, katotohanan bawat isa minal amrayni doon sa dalawang utos na yun. Dalawang utos, ha? Anong utos yun? Salli. Yan na, magsambayang ka, magsambayang. Ilang utos yun? Isa, dalawa? Dalawa. Dalawang utos yun. Nayak tapi nangangahulugan, nagsasaad siya na kulaw, siya na bawat isa, ijadal fi'li, na ipairal ang gawain. Ipairal ang gawain, no, indal infiradi, sa oras na munfarid. Anong ibig sabihin sa oras ng munfarid? Sa oras na mag-isa lang. Anong mag-isa lang? Mag-isang binigkas, magsambayan ka. Di ba pag sinabi ko magsambayan ka, sapat na yun, no? So ano yung kahulugan niya? Gagawin ko yung pagsasambayan. Ito yun ang dalil ni Musannif. Paman ang dalil akli niya, no pa sa isip-isip. No. Na kung sakali yung dalawang salita na yun, na paghiwalayin ko pamatig yun. Di ba yung dalawang salita na yun, na lahat yun ay nagsasaad o kaya nangangahulugan na gawin yung trabaho, yung pinapagawa. Parehas yun, no? Yung una, magsambayan ka, anong kahulugan niya? Ipapagawa, gagawin mo yung trabaho, hindi. Gagawin mo. Kasi sinasaad niya, ganun yung gusto niya. Yung pangalawa, ganun din, no? Ganun din, no? Magsambayan ka. Ano yung inutos niya? Ipapagawa sa iyo yung magsasambayan. No. Kaya nga sabi niya, bawat isa doon sa dalawang utos na yaktabik, nangangahulugan, ijadal fi'li, na ipairal yung paggawa, indal infiradi bihi, no, sa oras na ma-infirad siya. Indal infiradi bihi ay bil amr. Kapag indal infiradi bihi, indal infirad, no, bil amr. Kapag tawag dito kapag naisa, miyamun pa rin kapag nasolo, indal infirad, kapag nasolo. Kung ganon sabi niya, kung ganon na ang kahulugan ng bawat isang utos, na ang kahulugan ng bawat isang utos ay para ipairal o kaya gawin yung gawain, na paida ijtama'a, na kapag naipon silang dalawang utos, na aujabat takrar, na inuobliga nila na al-amran at takrar ang pagkaulit. Ito yung obliga niya yung pagkaulit. Na yung inuobliga niya yung pagkaulit, na pag inutusan ka, magsambayan ka ng 2 rakaat, magsambayan ka ng 2 rakaat, ibig sabihin sa pananaw ni Musannif, magsasambayan ka ng 4 na rakaat. Kama law kana fi'layni ay mukhtalifain. Kama tulad law, kung kana ang lagay nilang dalawa, kana ay kanal amran, na fi'layni ay mukhtalifain, dalawang trabaho na magkaiba. Fi'layni mukhtalifain. Ang takdir niya dito na fi'layni ghayra mutamathilain. No, dalawang fi'il na hindi magkatulad. Ghayra mutamathilain. Saan ang halimbawa? Sinulat niya dito, kasalli wasum. Lagi dito. Salli. No, nagiging ang bidad na yan. Dalawang utos na to. Ariyo.
Ay, bumili ka ng bigas doon, tapos magpatahi ka na rin. Ariyo, magpatahi ka na rin. Ay, gito na daw, problema doon. Karina talagang dalawa yung gagawin mo doon. Una ba yung isa? Ha? Dalawa ang gagawin mo doon. Ay, man na problema na yung isang gawain, dalawang beses na sinabi. So, ganyan yun. Yan, tinasin ni Musanib. Bakit? Kasi ang tinignan ni Musanib na yung muktada. Muktada. Nakagisip niya na mga kaida. Na kung susundin natin na yung salita natin na ayan naman na yan, magsambayan ka, nasa Santi-Manimana. Nasa Santi-Manimana. Isang utos na. Pero, kung kay Musanib rahmatullah alayhi na hindi, bakit? Kasi nga, ginamitan niya po, ginamitan pa yan ng mga kaida. Ano na mga kaida pa nga, bawat salita na hindi basta-basta sasabihin yung salita. Lalong-lalo na, kapag yung salita ay manggagaling sa matinong tao. Ay matinong tao na, ang Allah, ang Rasulullah, sallallahu alaihi wasallam. Hindi basta-basta. Hindi basta-basta. Yun naman yung tungkol sa yung salita ay hindi na mauulit kapag isang beses pangkuan na yun ay yung tinatawag na mayroong karinaan na palatandaan. Kasi kung walang palatandaan, nagitimas ka lang. Ito yung problema. Walang palatandaan na yung utos sa'yo nagsasaad ng isang beses o kaya yung utos sa'yo nagsasaad ng paulit-ulit. Doon yan palatandaan. Ang tinatalakay natin dito, yung salita ngayon na binitawan ko ng utusan. Kain ka! Yung binitawan ko sa'yo ngayon ng utusan. Na yun ang diran ng bakaan. Hindi, wag na natin talakayin dito yung merong palatandaan. Katulad ng sabi ko kaya halimbawa sa inyo, magsampayan ka. Nakapalatandaan natin dito sa salita natin. Hindi. Nakagiya yung halimbawa na yun lang yung alam mo na halimbawa. Marami pang ibang mga halimbawa. Ano yun? Ilang beses mo gagawin? Isang beses pa o dalawang beses? Yan eh? No. Nung una, yung isang utos may khilaf na. Nagsasaad ng uulitin gawin. Ano yun? O di kaya gawin isang beses. Yun no. Tulad ng Hajj. No. Sabi ng ang Hajj, ang patwa natin sa Hajj na isang beses lang sa buong buhay. No. Merong utos na sinabi ng Nabi na mag-Hajj kayo. Na yung mag-Hajj kayo na yun, isang Hajj lang o maraming Hajj? Isang beses lang yung inutos. Naka rin. Doon pa sa karugtong ng hadis na yun, na merong isang sahabi nagtanong, ya Rasulullah. Ano to? Panghabang buhay na isang beses na Hajj o taon-taon na mag-Hajj ka? Tapos sagot ng Nabi na bagamat, yan ay isang beses panghabang buhay. Kung manansar ka makapag-Hajj ka sa Santi-Manimana sa Tanta. Ayun ang tinatawag ng karina. Nakagigiyan na yung bibitiray nito kung sakali na mayroong dumating na utos na paano mo bibigyan ng kahulugan. Nakailan na ibibigay mo doon na kahulugan? No, unang-una yung pinangadian natin na ano kaya siya? Hakiki o majaz? Ano yun? Hakiki o majaz? Na kung hakiki siya, literal, na ang kahulugan niya, wajib. Kaya mapum yan, wajib. Ganun lang yun. No, namiyakilap si Randopon. Yung iba sabi niya walang kahulugan hanggang sa hindi magkaroon ng dalil. Bitiman naman doon yung salita. Pero yung iba naman sabi nila hindi, automatic na. Ay ang kahulugan niya wajib. Yung iba naman sabi nila sunat. Isa yun. Pag-aaralan natin, pinag-aaralan natin. Pangalawa, nag-utos ako ngayon ba? Ano, yung isang utos ko nangangahulugan ng paulit-ulit, no? Hindi paulit-ulit. Yung utos ko ngayon, kumain kayo. Yung salita ko na yun, ba? Nahulugan yun na paulit-ulit o isang beses na nagagawin. Namiyakilap si Randop. Ano yun, yakilap? Si Randop. Pangatlo, yung inutos ko na inulit kong bigkasin, ito nakmanimana ni Randop. So, pangatlo na yun. Ano ito? Tapos yung meron pang pang-apat. Ano yun, gagawin agad o pwedeng delay? Ano pa ito mga kulit?
Ayan yung sasabihin niya dito sa babun fi anna al-amra ihal yaqtadil fi'la alal fawr am la. Ayan, yung pang-apat to pa masala na kung yung utos pa ay gawin agad o kaya pwedeng i-delay. Ariyo, ha? Gawin agad o kaya pwedeng i-delay. Now, tanggalin niyo yung mga may palatandaan na. Kaya ginad na palatandaan yan, Ariyo. Ha? Pag sinabi ko sa'yo, naamoy ko na nasusunog na yung kanin, patayin mo yung apoy. Ariyo, ito ni Manaw to. Patayin agad o hindi? Ha? Siyempre, maintindihan mo na nasusunog na yung kanin eh. Di ba no? Pero kumaya pa. Patayin mo. Nasusunog yung eskuke. Dito. Kumaya, paglalabas tayo, pwede yung tadyak niya din takra. Ano ba? Ano yun? Tandaan niyo yung mga salita. Yung mga istilah ng mga ulama natin. Ito ang mahirap sa usul. Kaya nga sinabi ko sa inyo noon, pag-aralan ninyong mabuti yung minimin ng salita. Kasi ngayon ang itinuturo sa atin kung paano natin maunawaan yung salita. Na kaya gagamitan natin ng usul. Usaran sa usul. Paulit-ulit. Bawat isa sa mga ulama natin na may paninindigan. Ngayon, dyan lang sa inulit ko yung utos na lilitaw na sa inyo yung dalawang badhab. No? Bagamat siguro may intipak pa kayo. Kasi ang abutin mo na yung palatandaan. Adiyo. Once na makakuha ka ng isang utos halimbawa, nakuha ka ng isang utos. Sallu alayhi. No? Magsalawat kayo sa kanya. Adiyo. Pamanalangin nito, mama. Na kung tutusin na, kung yung ang ibibigay mo na kahulugan sa PL Amar ay isa lang pa sa paninindigan na mayroong PL Amar na nagsasaad na kung gano'ng katulad ng sinabi ng Allah na salawatin niyo sa Nabi, magsalawat kayo sa Nabi. So ibig sabihin kung ang madhab ariyo ay nagsasaad na ang paninindigan mo ay yung isang punto sapat sa isa, makasalawat ka sa Nabi, man ba sa no. Kaya nga sa usul natin. Kaya minsan yung mga ulama natin, yung mga ulama natin, tinitingnan nila yung mga usul. Nagiginan dalil. Kaya yung mga ashab na kumuha sila doon sa usul ng imam. Kumuha sila. Na minsan na mayroong fatwa ang imam na taliwas ang ashab. Gitip-tipon sa takhrij. Minsan yung asab katulad ng madhab ng Shafi'i tungkol sa waktu ng Maghrib. No, katulad ng waktu ng Maghrib halimbawa ang qaul qadim sa madhab ng Imam Shafi'i. Ang qaul qadim sa madhab ni Imam Shafi'i na yung tawag dito yung sambayang na Maghrib para sa qaul qadim ni Imam Shafi'i. Nakatulad ngayon ng pagsambayan natin. Baka na sumikat yung tawag dito, pamumula ng paanan ng langit yun sa kanluran. Pamaw na nawala yung orange na doon na mag-uumpisa yung wakto ng Isya. Doon nagtatapos yung wakto ng Maghrib. Mula sa paglubog ng araw hanggang sa mawala yung pamumula ng paanan ng langit. Itimadam mo na siya. Kay dalawa ang kaula siya. Yung kaul jadid ni Imam Shafi'i rahmatullah na tigil na bibigyan ng oras, kumbaga more or less 30 minutes. Kasama na doon yung pag-abdas niya, pagsambayang niya ng parto na Maghrib, at pagsambayang niya ng 2 rakaat na sunat muakkada. Pagkatapos nun yung oras na yun, wala nang waktu ang Maghrib. Yun ang kaul jadid ni Imam Shafi'i. Namya khilaf doon yung mga ashab. Bagamat yung mga ashab na yung kaul dyan ni Imam Shafi'i hindi nakwil. Hindi nila ginamit. Ang ginamit nila na yung kaul qadim ni Imam Shafi'i. Bakit? Kasi gumagamit sila ng mga usul. Naging ng mga usul-usulay ang banyan. Na yung murajji, asayas kanyan magbabasa. Yung magpapatwa, magbibigay ng patwa. Pamanalagin ka ba? May nagtanong sa'yo, ilang beses ba ako magsalawat? Ano yung sasagot mo?
Ano yung sasagot? Siyempre, ang isasagot mo na ulit-ulitin mo, paramihin. Narinig ko kasi kahit isang beses, okay na eh. Ano, paano mo sasagot? Ha? Nakunas bagan yung, pipigilan mo. Okay na yan, sapat na isang beses. Napinigilan mo yung tao na makakuha ng maraming balas. Isang salawat mo sa Nabi, na para kang sasalawatan ka ng 10 beses. Na kung sapat na yung isang salawat, bumiyakwan yan sa wati. Ayun. Kung ikaw magbibigay ng fatwa, napupunta ka doon sa kadalasan ng maslahat. Pero nga na, sige, ulit-ulitin. Maramihan mo magsalawat. Pero nga, hindi itong pinangadian. Bakit? Kasi nandito naman sa 2 kaul ng usul. Nalako na yung usul si sa madhabtan. Ang una ng usul si sa madhabtan. Wallahu a'lam.